Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na natutuwa na kayo ay narito sa ating video na ito. Sa mga sandaling ito, tayo ay magkakasama sa isang paglalakbay ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Ang ating tema ngayon ay napakahalaga at puno ng kapangyarihan. Si Jesus ay nagpoprotekta sa iyo, nag-aalaga sa iyo, at nagdadala ng kagalingan, kapayapaan at mga himala sa iyong buhay agad-agad. Sa ating mundo ngayon, puno ng mga hamon at pagsubok, napakahalaga na tayo ay mayroong matibay na pundasyon ng pananampalataya. Alam natin na sa bawat hakbang ng ating buhay, nandyan si Jesus na nagmamasid at nagmamahal sa atin. Siya ang ating kanlungan, ang ating gabay at ang ating lakas sa oras ng pangangailangan. Ngayon, nais kong hikayatin kayong maglaan ng ilang minuto upang talakayin ang mga kahanga-hangang bagay na nagagawa ni Jesus sa ating mga buhay. Minsan, maaari tayong makaramdam ng pag-aalinlangan, takot o pagkapagod. Ngunit tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Si Jesus ay narito upang ipakita sa atin ang kanyang pagmamahal at pagkalinga. Isa sa mga pinakamagandang bagay na maiaalok ni Jesus ay ang kanyang proteksyon. Sa mga oras ng kagipitan, siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang nagbibigay ng lakas at tapang sa ating puso. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng takot o pangamba, ipagkatiwala mo ito kay Jesus. Siya ay may kapangyarihang magbigay ng kapayapaan na higit pa sa ating pag-unawa. Ngunit hindi lamang proteksyon ang inaalok niya sa atin. Si Jesus din ay nagdadala ng kagalingan. Sa bawat sakit at karamdaman, siya ay may kapangyarihang magbigay ng kagalingan. Maraming tao ang nakaranas ng mga himala ng pagpapagaling sa kanyang pangalan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan na sakit o karamdaman, naway magbigay ito sa iyo ng inspirasyon na humiling ng kanyang tulong. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagkukulang. Siya ay handang makinig at umaksyon sa ating mga panalangin. Ngunit, higit pa sa mga ito, si Jesus ay nagdadala ng mga himala sa ating buhay. Ang mga himala ay hindi lamang mga bagay na labas sa ating karaniwang pamumuhay. Sila rin ay mga simpleng biyaya na maaari nating makita sa araw-araw. Minsan, ang isang ngiti mula sa isang estranghero o ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa ating hapagkainan ay mga himala na madalas nating hindi pinapansin. Kaya't sa mga susunod na araw, subukan nating buksan ang ating mga mata at puso upang makita ang mga himalang ito na dumarating mula kay Jesus. At hindi lang yan, ang kanyang kapayapaan ay isang regalo na maaari nating tanggapin sa kabila ng mga bagyo ng buhay. Ang kanyang kapayapaan ay nagbibigay ng katiwasayan sa ating mga puso. Kaya't habang tayo ay nag-uusap, iniimbitahan ko kayong magkomento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga karanasan kung paano kayo pinrotektahan ni Jesus o kung paano niya kayo pinagaling. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Huwag kalimutan na isubscribe ang ating channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na mensahe na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ang inyong suporta ay mahalaga sa ating misyon na magdala ng liwanag at pagmamahal sa mas maraming tao. Kaya't manatili tayong bukas sa mga biyayang inaalok ni Jesus sa ating buhay. Naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa sa ating paglalakbay. Si Jesus ay andiyan para sa iyo, handang magbigay ng proteksyon, kagalingan, kapayapaan, at mga himala. Patuloy tayong magnilay at lumapit sa Kanya at sama-sama nating tuklasin ang Kanyang mga biyaya. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon na tila napakahirap lampasan.
Sa mga panahong ito, mahalaga ang pagkakaroon ng isang matatag na kanlungan at lakas. At dito pumapasok ang ating pananampalataya kay Jesus. Sa Salmo 46:1-3, sinasabi na ang Diyos ay isang matibay na kanlungan sa panahon ng kagipitan. Ipinapakita dito na sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naririyan upang magbigay ng lakas at proteksyon sa kanyang mga tagasunod. Kapag tayo'y nahaharap sa mga pagsubok, madalas nating nakakaligtaan na mayroon tayong maaasahang kanlungan. Ang mundo ay puno ng takot at pangamba. Ngunit sa ating pananampalataya, nariyan ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan. Sa mga oras ng kagipitan, maaari tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Ang pag-alam na mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin ay isang malaking kalakasan sa ating mga puso. Hindi lamang proteksyon ang hatid ni Jesus, kundi pati na rin ang mga pagpapala. Sa Mateo 11:28-30, inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya lalo na kung tayo'y nahihirapan at nabibigatan. Ang Kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at pag-aliw. Ang Kanyang paanyaya na halika sa akin ay nagpapakita ng Kanyang malasakit at pag-unawa sa ating mga pinagdaraanan. Sa Kanya, makakahanap tayo ng kapayapaan at pagpapahinga. Sa kabila ng mga pasanin na dala ng buhay, si Jesus ang ating magbibigay ng kaginhawahan. Ang Kanyang yugo ay magaan at ang Kanyang pasanin ay magaan na nangangahulugang hindi natin kailangan dalhin ang ating mga pasanin mag-isa. Ang bawat isa sa atin ay may mga sugat na kailangan ng kagalingan. Maaaring ito ay pisikal, emosyonal o spiritual. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, nagkakaroon tayo ng pag-asa na ang Kanyang mga himala ay posible sa ating buhay. Sa Salmo 121:1-3, itinatampok ang tiwala sa proteksyon ng Diyos. Sinasabi sa talatang ito na ang sinumang nananahan sa presensya ng kataas-taasan ay protected at hindi matatakot sa anumang panganib. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya ay nagdadala ng katiyakan sa ating mga puso. Ang mga talatang ito ay nagtuturo na ang ating pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay ng proteksyon, pagpapala at kagalingan. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na lumapit sa Kanya. At sa paggawa nito, nagiging bahagi tayo ng Kanyang dakilang plano para sa ating buhay. Ang mga himalang inaasahan natin ay nagiging posible sa pamamagitan ng ating tiwala at pananampalataya. At mga bagay na tila imposibleng mangyari ay nagiging posible kapag tayo'y may pananampalataya sa Kanya. Sa mga momentong tayo'y naguguluhan at nag-aalala, kailangan nating ipaalala sa ating sarili ang mga pangako ng Diyos. Siya ang ating kanlungan at lakas. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso at nagdadala ng mga himala sa ating buhay. Ang Kanyang pag-ibig ay umaabot sa ating mga sugat at nagdadala ng kagalingan na higit pa sa ating inaasahan. Sa huli, ang ating pananampalataya kay Jesus ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway ang Kanyang proteksyon, pagpapala at kagalingan ay sumaatin. Ang pakikipag-isa sa Kanya ay nagdadala ng liwanag at pag-asa sa ating mga buhay, anuman ang ating pinagdadaanan. Huwag nating kalimutan na ang Kanyang mga pangako ay laging totoo. Siya ay kasama natin, handang magbigay ng lakas at tulong sa mga panahong tayo'y nangangailangan. Sa Kanya, makakahanap tayo ng tunay na kapayapaan at mga himalang nagbabago sa ating mga buhay. Ang pagninilay na ito ay nakatuon sa tema ng proteksyon, pagpapala at kagalingan na hatid ni Jesus sa ating buhay.
Sa Mateo 11:28-32, makikita natin ang malalim na paanyaya ni Jesus sa mga taong pagod na, nababalisa at nahihirapan. Siya ay nag-aalok ng kapayapaan at pagpapahinga sa mga kaluluwa na labis na nahihirapan sa mga pasanin ng buhay. Ang simpleng tawag na ito ay puno ng pag-asa at pagbabagong maaaring mangyari sa ating mga puso at isipan. Madalas tayong nahuhulog sa mga alalahanin at takot na dulot ng ating mga sitwasyon. Sa mundo na puno ng kaguluhan, ang mga balita ng trahedya, sakit at kawalang katiyakan ay tila nagiging bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, inaalok tayo ni Jesus ng isang kanlungan, isang lugar kung saan maaari tayong makatagpo ng tunay na kapayapaan. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng liwanag sa ating madilim na kalagayan. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, nagiging posible ang mga bagay na tila imposible. Isang mahalagang aspeto ng tawag na ito ay ang pagpapahalaga sa ating pagkapagod at pagkabigat. Sa maraming pagkakataon, maaaring nararamdaman nating nag-iisa tayo sa ating mga laban. Subalit, itinuturo sa atin ni Jesus na hindi tayo nag-iisa. Siya ay narito, handang yakapin tayo at ipakita ang kanyang pag-ibig. Sa paglapit natin sa Kanya, nagiging bukas ang ating puso upang matanggap ang Kanyang mga biyaya, ang mga pagpapalang hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Ang mga milagro at kagalingan na dala ni Jesus ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na aspeto. Maraming tao ang nahihirapan hindi lamang sa kanilang katawan, kundi pati na rin sa kanilang isipan at espiritu. Ang kanyang kapangyarihan ay umaabot sa bawat sulok ng ating pagkatao. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging posible ang mga pagbabago sa ating mga buhay. Ang mga sugat na dulot ng sakit, trauma o pagkatalo ay maaaring pagalingin sa kanyang mga kamay. Nakakahanap tayo ng bagong pag-asa at lakas sa Kanya na nagdadala sa atin sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating pananampalataya sa proseso ng pagpapagaling at pagpapala. Ang pagtitiwala na mayroon tayo kay Jesus ay nagiging daan upang matanggap ang Kanyang mga biyaya. Ang bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng buhay. Sa mga oras na ang ating pananampalataya ay tila nagiging mahina, ang paanyayang ito ni Jesus ay nananatiling matatag. Siya ay hindi nagbabago. Siya ay palaging nandiyan, handang magbigay ng lakas at aliw. Sa pagninilay, maaari rin nating tanungin ang ating sarili kung paano tayo makakapagbigay ng kapayapaan at pagpapala sa iba. Sa ating mga pamilya, komunidad at mga kaibigan, tayo rin ay tinatawag na maging instrumento ng Kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng ating mga aksyon at salita, maaari tayong maging tagapagdala ng kapayapaan at pag-asa sa iba. Ang simpleng pagkilos ng pakikinig, pag-unawa o pagsuporta sa mga nangangailangan ay mga paraan upang ipakita ang pagmamahal ni Jesus. Kaya't sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ating nararanasan, alalahanin natin na ang tawag ni Jesus ay palaging naririto para sa atin. Siya ay nag-aanyaya sa atin na lumapit, magpakatatag at maniwala. Sa Kanya, mayroon tayong proteksyon, pagpapala at kagalingan. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, hindi lamang tayo nagiging tagatanggap ng mga biyayang ito, kundi nagiging tagapaghatid din ng Kanyang pagmamahal at liwanag. Sa ating pagninilay-nilay sa Salmo 91:1-3, makikita natin ang malalim na mensahe tungkol sa proteksyon at pagpapala na dulot ng ating pagtitiwala sa Diyos.
Ang mga talatang ito ay nagsasaad na ang sinumang nananahan sa presensya ng kataas-taasan ay tiyak na magkakaroon ng proteksyon at hindi matatakot sa anumang panganib. Sa mundo ng maraming pagsubok at alalahanin, ang mga salitang ito ay tila isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa at katiyakan. Ang salin ng Salmo 91 ay naglalaman ng mga pangako mula sa Diyos na nagbibigay ng katiyakan sa kanyang mga anak. Ang unang bahagi ng talata ay nagsasaad na ang sinumang nananahan sa kanya ay makakaranas ng kanyang presensya. Ang salitang nanahan ay may malalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pansamantalang pagbisita, kundi isang ganap na pamumuhay sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang sinumang tumatawag kay Jesus sa kanyang pangalan at nananampalataya sa kanyang mga pangako ay hindi lamang tinatawagan ang kanyang proteksyon, kundi nagiging bahagi ng isang mas malalim na relasyon sa kanya. Kadalasan, tayo ay nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan. Sa mga pagkakataong ito, ang mensahe ng Salmo 91 ay nagbibigay diin na sa kabila ng lahat ng ito, ang ating Diyos ay nariyan upang magbigay ng lakas at proteksyon. Ang mga takot at pangamba na dala ng mundo ay nagiging maliit sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ipinapakita ng talatang ito na hindi tayo nag-iisa. May kasama tayong nagmamasid at nagmamahal na handang magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ang pangalawang bahagi ng Salmo 91 o sa 3 ay nagbibigay ng tiwala na ang Diyos ang ating tagapagligtas mula sa mga bitag ng kaaway. Ang mga bitag na ito ay maaaring kumakatawan sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga sakit, problema sa pamilya, o mga pagsubok sa pinansyal. Sa gitna ng mga ito, ang ating pananampalataya kay Jesus ang nagiging ating kalakasan. Ang pangako ng kanyang proteksyon ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang pangako na kanyang tinutupad sa bawat araw ng ating buhay. Minsan, maaaring magtanong tayo, bakit may mga pagkakataon na tila hindi ako ligtas sa mga panganib? Narito ang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ang ating Diyos ay hindi lamang nag-aalaga sa ating pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa ating espiritual na kalagayan. Ang tunay na proteksyon ay hindi palaging nakikita sa ating mga mata. Minsan, ang mga pagsubok ay nagiging daan upang tayo ay mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Sa ating mga pagsubok, tayo ay tinatawag na lumapit sa Kanya upang ipahayag ang ating mga kinatatakutan at alalahanin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong, ang kanyang pagmamahal at biyaya ay nagiging mas maliwanag sa ating mga puso. Ang pagpapala na dulot ng ating pagtitiwala kay Jesus ay hindi lamang limitado sa ating mga pangangailangan. Sa ating paglalakbay ng pananampalataya, tayo rin ay tinatawag na maging mga daluyan ng kanyang mga pagpapala sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga gawain, pakikitungo at pagmamahal sa kapwa, tayo ay nagiging saksi sa kanyang kabutihan. Ang ating mga testimonya ay nagiging inspirasyon sa iba na magtiwala rin sa kanya. Sa kabuuan, ang Salmo 91:1-3 ay nagsisilbing paalala na ang ating Diyos ay kasangga natin sa lahat ng oras. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, siya ay nariyan upang tayo ay protektahan, pagpalain at pagalingin. Ang kanyang mga pangako ay totoo at nananatili sa ating buhay. Sa kabila ng mga hamon, ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan na ang Diyos ay hindi kailanman bibitaw sa atin. Sa susunod na bahagi, tayo ay magkasama sa isang panalangin upang ipahayag ang ating mga pasasalamat at hilingin ang patuloy na gabay at proteksyon mula kay Jesus.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pasasalamat at pananampalataya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, sa bawat hamon na aming kinakaharap, nalalaman namin na ikaw ang aming kanlungan at kalasag. Sa mga oras ng pangangailangan, kami ay humihingi ng iyong proteksyon sapagkat alam naming ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa ngalan ni Jesus, kami ay humihiling na ang iyong mga kamay ay sumaklaw sa amin na sa bawat sulok ng aming buhay, naroon ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot at pangamba, alalahanin naming ang iyong mga pangako. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa mga mahihina at sa mga sugatang puso. Ikaw ang nagdadala ng kaginhawahan. Sa bawat pagdapo ng aming mga mata sa mga pagsubok, tulungan mo kaming makakita ng mga pagkakataon upang mas mapalalim ang aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan upang makita ang landas na iyong itinakda para sa amin. Panginoon, kami ay nagdarasal para sa mga kagalingan na kinakailangan ng aming mga mahal sa buhay at sa aming sarili. Sa bawat sakit at karamdaman, naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay pinatawad at pinagaling. Ipinapaabot namin ang aming mga dalangin sa mga nagdurusa, sa mga may sakit at sa mga nasa bingit ng kawalang pag-asa. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at kapangyarihan na sa kanilang mga puso ay muling sumiklab ang pag-asa at pananampalataya. O Panginoon, sa mga oras ng kaguluhan, dalhin mo ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa mundong puno ng alon, ng takot at pangamba, kami ay humihiling na ang iyong kapayapaan ay dumaloy sa aming mga puso at isip. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano. Kahit na sa gitna ng unos, ipinagdarasal namin ang mga pamilya na naguguluhan at nagkakaroon ng hidwaan. Naway ang iyong liwanag ay magbigay daan sa pagkakasundo at pagmamahalan. Sa mga pagkakataong kami ay nananalangin para sa mga himala, alalahanin naming ang iyong kapangyarihan na bumalik sa mga nakaraang panahon. Ipinakita mo sa amin ang mga kababalaghan, mga himala at mga pagkilos ng iyong kamay. Nakikita namin ang mga ito sa mga kwento ng mga tao sa Biblia at alam naming ang mga ito ay hindi natapos doon. Sa bawat araw, kami ay umaasa at nananampalataya na ang mga himala ay patuloy na nagaganap sa aming mga buhay. Ang mga simpleng bagay na tila hindi natin pinapansin ay mga pahiwatig ng iyong pagkilos. O Diyos, tulungan mo kaming buksan ang aming mga mata sa mga biyayang bumabalot sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog sa mga pagsubok, bigyan mo kami ng lakas upang bumangon muli. Alalahanin naming ang bawat pagkatalo ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong pag-asa at pagkakataon. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at tila nawawala ang daan, naway ang iyong tinig ay umabot sa aming mga puso, nag-aanyaya sa amin na muling lumapit sa iyo at magtiwala sa iyong karunungan. Nais naming ipagdasal ang aming mga kaibigan at kakilala. Sa bawat isa sa kanila naway madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinapahayag namin ang aming mga pagnanais para sa kanilang tagumpay, kasiyahan at kalusugan. Sa mga nangangailangan ng gabay at liwanag, naway maging daluyan kami ng iyong pag-ibig at pagkakaalam. Hiling namin ang kalakaran ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa bawat isa, sa aming komunidad at sa buong mundo. O Diyos, palakasin mo ang aming pananampalataya.
Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano na higit pa sa aming naiisip. Sa bawat pagsubok naway maging pagkakataon ito upang mas mapalalim ang aming ugnayan sa iyo. Sa mga oras na kami ay tila nag-iisa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay palaging naroon, handang makinig at umalalay. O Diyos na aming Ama, sa pagwawakas ng aming panalangin, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon, naway maging matatag ang aming loob at huwag kaming mawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, dalangin namin na ang iyong mga kamay ay patuloy na sumaklaw sa amin, pinangangalagaan kami mula sa mga panganib at nagbibigay ng lakas sa aming mga puso. Panginoon, sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot, kami ay nandito sa iyong harapan, nagtitiwala sa iyong mga plano. Ipinapanalangin namin ang aming mga pangarap at ambisyon. Naway maging liwanag kami sa bawat tao na aming nakakasalamuha. Tulungan mo kaming maging inspirasyon sa iba na sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa, maipadama namin ang iyong pagmamahal at kabutihan. Sa mga oras na kami ay nahihirapan, naway patuloy kaming lumingon sa iyo bilang aming kanlungan at lakas. O Diyos, kami rin ay nagdarasal para sa mga lider ng aming bansa at mga komunidad. Ipinagdarasal namin ang kanilang mga desisyon at hakbang naway maging batay sa karunungan at kabutihan. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno na malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga oras ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan, dalangin namin na sila ay magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Ipadama mo sa kanila ang iyong gabay na sa kanilang mga isip ay magbigay ng kaliwanagan at sa kanilang mga puso ay magdala ng pagmamahal. Sa mga oras na kami ay nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi natatapos, tulungan mo kaming makahanap ng lakas at tapang upang magpatuloy. Ipaalala mo sa amin na ang bawat pagsubok ay may dahilan at nagdadala ng mga aral na dapat naming matutunan. Sa bawat pagkatalo, ituro mo sa amin na lumikha ng mas magandang simula at sa bawat pagkakabigo naway maging pagkakataon ito upang lumago at maging mas matatag sa aming pananampalataya. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at hindi alam ang aming susunod na hakbang, bigyan mo kami ng malinaw na direksyon. Naway marinig namin ang iyong tinig sa aming mga puso na nag-aanyaya sa amin na muling lumapit sa iyo. Ipaabot mo sa amin ang iyong mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan at tulungan mo kaming maging handa na tanggapin ang iyong kalooban kahit na ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. O Diyos, sa mga panahong kami ay nag-iisa, ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Naway madama namin ang iyong presensya sa aming mga puso at sa aming mga isip. Ipinapanalangin namin ang mga taong naiwan sa kanilang mga pagsubok. Naway madama nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga. Sa mga oras ng sakit at pagdurusa, naway maging daluyan kami ng pag-asa sa kanila na sa kabila ng lahat, mayroong liwanag na nagmumula sa iyo. Sa pagtatapos ng aming panalangin, pinupuri ka namin, O Diyos, sa lahat ng iyong mga gawa at kabutihan. Salamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, sa mga simpleng bagay na kadalasang hindi namin napapansin. Sa bawat araw na kami ay may pagkakataon na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, naway maging tapat kami sa aming mga tungkulin at responsibilidad. Ipinagdarasal namin ang aming kinabukasan na sana ito ay puno ng pag-asa at ng mga pagkakataon upang mas mapalalim pa ang aming relasyon sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong walang hangang pagmamahal at sa lahat ng iyong ginawa para sa amin.
Naway ang aming buhay ay maging isang patotoo ng iyong kabutihan at pagmamahal. At sa ngalan ni Jesus, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na magmuni-muni sa mga mensahe ng pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga oras ng pagsubok at pangangailangan, laging nariyan ang kanyang presensya upang tayo'y patatagin at patnubayan. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga madidilim na daan, at ang kanyang mga gawa ay nagsisilbing patunay ng kanyang walang hanggan at tapat na pag-ibig. Habang tayo'y nag-iisip sa mga ibinigay na aral, naway ating maipaalala sa ating mga sarili ang mga pagkakataon kung saan tayo'y naranasan ang kanyang mga pagpapala kahit sa maliliit na bagay. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mga simpleng ngiti ng mga tao sa paligid natin, o kaya'y sa mga pagkakataong tayo'y nakatagpo ng tulong sa mga di inaasahang pagkakataon. Ang mga ito ay mga paalala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay, sa mga kaganapan na tila walang kabuluhan. Sa ating mga paglalakbay, hindi maiiwasan ang mga hamon at pagsubok. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang ating pananampalataya ang magdadala sa atin upang makaraos at makahanap ng solusyon. Huwag tayong matakot na umiyak sa Kanya, ipahayag ang ating mga takot at humingi ng lakas. Isang napakagandang paalala na ang ating mga panalangin ay hindi nawawalan ng halaga. Ang bawat salita at damdamin na ating ipinapaabot sa Kanya ay naririnig at pinapahalagahan. Sa mga darating na araw, subukan nating ilagay ang ating mga tiwala kay Hesukristo. Tayo'y hinahamon na makipag-usap sa Kanya sa ating mga pagdarasal, hindi lamang sa mga oras ng pangangailangan, kundi pati na rin sa mga pagkakataong tayo'y nagpapasalamat. Pagsikapan nating maging mas mapagpasalamat sa mga biyayang natamo at sa mga pagkakataong tayo'y natututo mula sa ating mga karanasan. Ang bawat hakbang sa ating buhay ay bahagi ng mas malawak na plano na inilaan ng Diyos para sa atin, at sa bawat hakbang na ito, naroroon ang kanyang pagmamahal at gabay. Maging inspirasyon nawa ang mga nakaraang mensahe sa atin upang tayo ay maging ilaw sa ibang tao. Sa ating mga pamilya, kaibigan at komunidad, maipapakita natin ang mga aral na natutunan natin. Huwag tayong mag-atubiling ipahayag ang kanyang kabutihan at mga milagro, sapagkat sa ating mga testimonya, mas marami ang maabot at matutulungan. Sa bawat tao na ating nakakasalamuha, tayo'y may pagkakataon na maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Bago tayo magtapos, naway patuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Ipagdasal natin ang isa't isa na sa bawat hakbang ng ating buhay ay makatagpo tayo ng kapayapaan, pag-asa at mga himala. Huwag kalimutan na ang ating mga puso ay dapat laging bukas sa Kanya, handang tumanggap ng Kanyang mga biyaya at handang ibahagi ito sa iba. Ang ating Panginoon ay laging nandyan, handang umakbay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Naway ang ating mga puso ay mapuno ng kagalakan at kapayapaan habang patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Sa ngalan ni Hesukristo, naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa sa ating mga buhay at patuloy na magbigay ng liwanag sa mundo. Magsimula tayong mamuhay sa pag-asa at hindi sa takot, sapagkat ang Kanyang mga pangako ay tunay at walang hanggan. Amen.